Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Marso 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng paghahangad ng balanse sa iyong buhay. Bilang isang Libra, likas sa iyo ang pagnanais na magkaroon ng pagkakasundo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, at maging sa iyong panloob na mundo. Subalit, may mga pagkakataon kung kailan ang pagtatamo ng balansing ito ay tila isang mahirap at walang katapusang pagsasayaw sa pagitan ng dalawang magkasalungat na puwersa. Minsan, maaaring mapagod ka sa patuloy na pagsisikap na gawing maayos at pantay ang lahat. Maaring maramdaman mong tila hindi sapat ang iyong ginagawa, na anuman ang iyong pagsisikap ay may isang bahagi pa rin ng iyong buhay na tila kulang o hindi perpekto. Subalit, ngayong araw, paalalahanan mo ang iyong sarili na hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ang buhay ay hindi palaging magiging perpekto, at hindi mo kailangang hanapin ang perpektong balanse sa lahat ng oras. Ang tunay na pagkakatugma ay nagmumula sa kakayahang tanggapin ang mga pagbabago at ang kakayahang sumabay sa agos ng buhay ng may tiwala at kapanatagan. Sa ilalim ng impluwensya ng buwan, mas magiging malakas ang iyong pakiramdam ng koneksyon at pag-aruga. Mas lalong lalalim ang iyong pangunawa sa damdamin ng iba, at mas madali mong mararamdaman kung sino ang nangangailangan ng iyong oras at atensyon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang palakasin ang iyong relasyon sa mga taong tunay na nakakaunawa sa iyo. Sa madalas mong pagnanais na mapaligaya ang iba, minsan ay nakakalimutan mong bigyang pansin ang iyong sariling pangangailangan. Ngayong araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang makipag-usap sa isang taong tunay na nakakaintindi sa iyo, isang kaibigan, isang mahal sa buhay, o isang tagapayo na makakatulong sa iyong pagbuo ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay. Ang makipag-usap ng bukas ang loob at walang alinlangan ay makakatulong sa iyo upang maibsan ang anumang bigat na maaaring dinadala mo sa iyong puso. Ang simpleng paglabas ng saloobin ay maaaring magbigay ng matinding ginhawa at maaaring magbukas ng pinto sa mas malalim na koneksyon sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Habang dumadaloy ang araw, maaaring may mga tukso o pangyayaring magpapahina ng iyong loob o magbibigay sa iyo ng pag-aalinlangan. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring magdala ng mga salungat na damdamin, ang pagnanais na manatili sa kalmado at tahimik na estado kumpara sa tukso ng pagiging pabigla-bigla o pagkuha ng mabilisang solusyon. Minsan, sa kagustuhan mong mapanatili ang kapayapaan, mas pinipili mong hindi harapin ang mga sitwasyon na maaaring magdulot ng hidwaan. Subalit, ngayong araw, subukan mong bigyan ng puwang ang iyong sarili upang pag-isipan kung alin sa mga bagay na ito ang dapat mong talagang pagtuunan ng pansin. Sa halip na labanan ang mga damdaming ito, tanggapin mo sila bilang bahagi ng iyong karanasan at gamitin sila bilang gabay upang mas maunawaan ang iyong sarili. Kapag natutunan mong kilalanin ang mga tukso at alamin ang kanilang pinagmulan, mas madali mong mapapanatili ang iyong panloob na kapayapaan. Ang pagpapasya kung kailan dapat kumilos at kailan dapat hayaan ang mga bagay na maganap ng natural ay isang mahalagang aral na maaaring magdala sa iyo ng higit na kapanatagan. Mahalagang tandaan na ang universo ay sumusuporta sa iyo sa iyong paglalakbay. Hindi mo kailangang solusyonan ang lahat ng mag-isa, at hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magbigay ng sagot sa lahat ng tanong sa iyong isipan. Ngayon din may mga bagay na dumarating sa tamang panahon, at ang pagtanggap sa natural na daloy ng buhay ay magdadala ng higit na kapanatagan sa iyong puso.
buksan mo ang iyong puso sa mga mensahe ng karunungan na maaaring dumaan sa iyo ngayong araw, sa pamamagitan ng isang simpleng usapan, sa isang inspirasyonal na mensaheng maririnig mo, o kahit sa isang sandaling tahimik na pagninilay. Ang pagiging bukas sa mensahe ng sansinukob ay maaaring magdala ng malalim na kaliwanagan, at maaaring ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap ay nasa paligid mo na, naghihintay lamang na mapansin mo. Para sa iyong maswerteng kulay ngayong araw, ang kulay asul ang magdadala sa iyo ng katahimikan, kaliwanagan ng isip, at espiritual na balanse. Ang asul ay sumisimbolo sa katiwasayan at katatagan, kaya't mainam kung isusuot mo ito o isasama sa iyong kapaligiran sa anumang paraan upang mapanatili ang iyong panloob na kapayapaan. Maaari itong maging sa pamamagitan ng pagsusuot ng asul na kasuotan, paggamit ng asul na dekorasyon sa iyong tahanan o opisina, o kahit simpleng pagmumuni-muni sa ilalim ng bughaw na kalangitan. Anuman ang paraan, ang presensya ng asul ay makakatulong upang maibsan ang anumang pag-aalala at bigyan ka ng mas malinaw na direksyon. Ang iyong maswerteng mga numero ay 3, 7, 11, 22 at 35. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon o bilang tanda ng positibong enerhiya na umiikot sa iyong paligid. Kung nais mong gawing gabay ang mga numerong ito, maaari mo silang gamitin sa iyong mga plano, sa pagpili ng mga petsa, o kahit bilang paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Ang mga numero ay may dalang enerhiya, at sa pamamagitan ng kanilang presensya, maaari nilang bigyang lakas ang iyong tiwala sa sarili at kumpiyansa sa hinaharap. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni o simpleng oras ng pagpapahinga. Ang isang maikling paglalakad sa isang mapayapang lugar, tulad ng isang parke o tabing dagat, ay makakatulong upang maibsan ang anumang bigat sa iyong damdamin. Ang pakikinig sa musika na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan ay isa ring magandang paraan upang iproseso ang iyong emosyon nang hindi masyadong na-stress. Maaari ka ring sumubok ng pagsulat sa isang journal, pagbasa ng aklat na nagbibigay inspirasyon, o kahit simpleng pag-upo sa isang tahimik na sulok upang maramdaman ang kapayapaan. Ang paggawa ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng aliwalas at kasiyahan ay hindi lamang isang luho kundi isang mahalagang bahagi ng iyong pangangalaga sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, mararamdaman mo ang isang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Marahil ay hindi mo paganap na natagpuan ang kasagutan sa lahat ng iyong iniisip, ngunit tandaan na hindi palaging kailangang may agarang sagot. Minsan, sapat na ang pagtanggap na ikaw ay nasa isang patuloy na proseso ng pagkatuto at paglago. Ikaw ay isang taong may likas na kakayahang makita ang ganda sa mundo at magdala ng kapayapaan sa paligid mo. Huwag mong hayaan ang maliliit na aberya na hadlangan ang iyong paglalakbay patungo sa mas maaliwalas at mas makabuluhang buhay. Magpatuloy ka sa iyong landas ng may tiwala at kapanatagan, at alalahanin mong ang tunay na balanse ay hindi tungkol sa pagiging perpekto kundi sa kakayahang yakapin ang lahat ng bahagi ng iyong sarili, ang iyong lakas at kahinaan, ang iyong tagumpay at pagkakamali, ang iyong mga pangarap at mga aral na natutunan sa bawat araw. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel readings, reflections,
at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.